Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 15, 2023, Biyernes. At ngayon po ay ginugunita natin ang Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 1 to 2 and verses 12 to 14. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaan buhat sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod. Tinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon po ay ginugunita natin ang pagdiriwang o paggunita sa Mahal na Birhen na nagdadalamhati. Sa yugto ng buhay ni Maria ay marami din siyang pinagdaanan. Mula pa sa araw na siya po ay kausapin ng anghel upang maging ina ng Diyos. Doon din ay nagsimula na rin ang pinaka mabibigat na pagsubok na kanya pong pagdaraanan at pinagdaanan na sa buhay. Doon ay maaari na siyang hiwalayan ni Jose, maaari din siyang patayin, at kung ano-ano mga kwento, mga chismis na po pwedeng pag-usapan ng mga tao sa kanya. Pero lahat ng yon ay tiniis niya at kumbaga isinapuso niya at masigit niyang kinapitan ang salita ng Diyos na siya po ay talagang hindi pababayaan, at sa kanya pong pagpapatuloy hanggang sa umabot po na ang kanyang anak na si Jesus ay mahatulan ng kamatayan. Siya po ay hindi pa rin umalis sa piling ng kanyang anak hanggang sa ito ay ipako sa krus at mamatay sa krus. Doon, kumbaga, ito yung ilan sa mga dalamhati na hinarap ni Maria sa kanyang buhay bilang isang ina at syempre bilang isang tagasunod ng Diyos. Sadyang maraming dalamhati ang mararanasan, pero ang lahat ng ito ay bahagi ng paghuhubog sa atin ng Diyos, paghahanda sa atin ng Diyos para sa isang mas malaking plano na mas marami ang mas giginhawa o matutulungan. Okay naman siguro, pwedeng sabihin natin okay naman ang pag sinabi kasing nagdadalamhati o nagdalamhati, okay lang naman umiyak, okay lang naman malungkot, okay lang yan. Mas maganda po yun, na kung nalulungkot ka, umiyak ka, kung gusto mong sumigaw ka, kasi nga yun yung damdamin mo bilang isang tao. Normal yun, na maramdaman natin ang ganitong mga bagay. So siguro sa panahong ito, sa paggunita natin kay Birheng Maria na bagamat siya nga ay ina ng Diyos, ay hindi rin naman nakaligtas sa damdamin ito. Kumbaga, naiintindihan ni Maria ang anumang pagdadalamhati na nararanasan natin ngayon o nararamdaman ngayon.
At kung nakaya ni Maria, ito rin ay nagsasabi sa atin na kakayanin din natin. Ano man ang dahilan ng pagdadalamhati mo, magtiwala ka lang sa Diyos. No? Manampalataya ka lalo sa Diyos at isang araw magiging malinaw din kung ano yung pinagdaraanan mo sa ngayon. Kasama natin ang mahal na Birhen, no? Sa ating bawat pagdadalamhati. Kahit kailan. No? Hindi niya tayo rin iiwan at hindi niya tayo pababayaan hanggang sa muli rin tayong makabangon at muling magbalik ang ating saya, ang ating sigla. At mapapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, sa pagtupad ng ating mga misyon at responsibilidad sa buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.